Ng umaga po sa inyong lahat, gayon din sa inyo, Bombo Oliver and Bombo Myra. Mm, Kumusta po ba ang ating panahon diyan? Balita, narinig ko kanina medyo ah, maulan ba sa atin ngayon? Yes, ma'am. Maulan po dito sa Hmm, Pangasinan, maging sa parte ng Pilipinas. Mga 2 weeks na ang nakakalipas, ma'am. okay. Yes po. Okay, sana makaraos ang Pilipinas ulit, na taon-taon Oo. pinagdadaanan natin 'to. Yes, ma'am. So, uso talaga yung Okay. pagbaha dito din sa Mm. ating bansa. Yes, ma'am. Ma'am, kamustahin naman natin ngayon dito naman sa inyong bansa sa Indonesia na kinaroroonan ngayon. Kamusta yung naging epekto ng lindol? Kung hindi ako nagkakamali, 7.7 magnitude na lindol ang tumama po diyan noong Sabado. Kamusta ito, Ma'am Maril? Yes po, Sabado po actually ng umaga, no, nakaranas po ang Flores East Nusa Tenggara ng 7.7 magnitude earthquake. Naapektuhan po ang 11 na lugar na kalapit din po ng Flores. Ngayon po, after ng earthquake, 4 minutes after that, nagkaroon po ng tsunami, no? Mm. Pero yung tsunami po na ito is, salamat na sa Panginoon, hindi po siya malaking tsunami. The highest wave na pumalo po sa lugar na yun is nasa less than 2 meters high po. Mm. So na-lift din po yung tsunami warning at 8:30 in the morning. By the way, yung po palang oras po doon sa lugar ng kalamidad is pareho ng oras po natin diyan sa Pilipinas. Travel on the road, na it might take you time na around 2 to 3 hours. Saka yung palipat-lipat pa din ng mga magbabangka ka rin. So malayong-malayo po siya. Yes, ma'am. So, ito ba, ma'am, ay malapit sa dagat or may mga bundok din itong area na nagkaroon ng lindol? Actually po, itong lugar na to, isa po siyang island. Mm. Island po siya. So, mayroon po siyang bundok. At actually, yung epicenter po actually, nangyari po siya mismo offshore. Sa mismong karagatan po yung epicenter po niya. Okay. Ma'am, until now po ba may mga naitatala pa rin pong mga aftershocks dun po sa nasabing bahagi? Tuloy-tuloy pa rin po yan. Ang current record is nasa 235 aftershocks. So, maybe after this afternoon ng Sunday, magkakaroon ng bagong data. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kaya napakahirap din sa part ng mga rescuers natin kasi syempre hindi natin masasabi kung kailan lilindol ulit po dun sa area, ma'am. Totoo po yan, and hopefully sana paunti-unti rin mabawasan yung frequency ng lindol. Para actually kasi ang pinakamahirap dito yung mga bumagsak na mga gusali. The more na nagkakaroon ng shaking, lalo siyang nagigiba. Mas maraming tao ang kaya hindi pwede lumapit yung mga tao sa lugar na. Kaya that's why ang kanilang evacuation areas is nasa mas matataas na lugar. Yes, ma'am. Nabanggit nyo kanina na sana'y hindi umulan kapag yung ganitong sitwasyon. Diyan ba, ma'am, nakakaranas ng mga bagyo this August? Actually parang monsoon rain din. Kaya lang kasi dito sa Indonesia, hindi siya ganun maulan, di katulad sa atin. More on fair weather siya, mahangin, maaraw. Uulan sa gabi, saglit lang. Yes, ma'am. So, kapag... But basta at the end of, at the end of the year, maulan po. Yun ang rainy season nila. Last quarter of the year. Kung pisa nag-extend siya until first quarter of the year. Ma'am, kapag August ba is may mga talagang lindol na naitatala o talagang isolated case itong lindol ngayong buwan na ito? Actually, ang lindol naman almost every day may nangyayaring lindol globally, no? So, hindi lang ganito kalakas. So, actually itong Flores, medyo kilala to sa nalilindol saka nadadaanan ng tsunami. Dahil sa lakas ng lindol, laging may kasunod na tsunami. Yes, ma'am. Ma'am, punta naman tayo dun sa mga evacuation. Okay naman po ba yung kanilang sitwasyon? Like, provide naman ng pamahalaan sa Indonesia yung mga needs at mga treatments na kailangan po nila? Yes po, ma'am, very very responsive ang government. In fact,
kahapon lang to nangyari, pero teka, I'll check, no, marami na silang pinadalang help. Let me check lang, ha. Yesterday, yung nangyari ito, umaga siya, di ba? On that day, may dumating kaagad na tulong equivalent to 4.5 billion worth of relief, no? So, pasok dito yung mga milk packages, iba pa yung pagkain ng mga bata, nasa around 1,624, 600 family kits, meron na rin mga 1,700 roll-up tents at mga higaan, nasa kulang-kulang 800, and then field beds, meron din pang pamilyang tents, meron din multi-purpose tents, large tents, hygiene and toiletry packages, mga damit, kitchen equipment, and also yung mga nag-provide din sila ng mga worship kits, no? So pati yung pagdating when it comes to faith, they're very supportive din. Actually, lugar na to, po dito ang Catholics dito sa area na to. Marami po ang Catholic po dito. Yes. Ma'am, may marami bang Pilipino dun sa area or hindi gaano itong islang sa Flores? Wala po akong idea kung ilan po ang Pilipino nandoon o kung mayroong dumaan na Pilipino na baka may business. Wala pong idea, pero kinlear na po na wala pong naapektuhan Pilipino sa calamity na ito. When it comes to numbers, wala po akong idea. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, ngayon wala po bang para kayong napapabalitaan na nag-reach out ng mga ibang bansa, mga kaalyado ng Indonesia to help dyan po sa mga nasalanta? Actually, I tried to search about that yesterday and this morning. Wala pa pong balita, but most likely baka mayroon po ma'am magpapadala ng tulong. Nangyayari naman po yan sa mga kapitbahay natin. Yes, ma'am. At itong isla ng Flores, ma'am, talagang bangka ang ginagamit. May mga sarado po bang pantalan o hindi muna pwedeng bumiyahe or bukas pa rin hanggang ngayon? Actually, maraming mga route na hindi pwedeng daanan. Maraming sirang daan. Ito kaya tawag dito, nagpadala ng even minute ang army nila nandoon din at ang mga kapulisan to help, no, yung mga kababayan natin. And may mga malalaki na rin pong equipment na pinadala to clear the roads. So on the process pa rin, pero hindi pa rin ganun na maayos kasi kahapon lang siya nangyari. Opo. So yung 47 ma'am na nasawi, identified na din po ba sa mga pamilya nila? Or hanggang ngayon ay tinutukoy pa kung kani-kaninong pamilya itong mga ito, batay sa mga report dyan po sa Indonesia? Combination na po ito, may mga unidentified at identified po. Mababa pa naman po yung bilang, and hopefully wag na po masyadong tumaas. Yes po, ma'am. Yan, ma'am. Ma'am, ingat na lamang po kayo dyan, ma'am. Any message po sa mga kabombo natin na hindi po namin nabahagian ng pagtatanong? Okay, by the way, gusto ko lang po munang Independence Day po ng Indonesia. So, although may nangyaring gatong calamity, may mga area pa rin po ng Indonesia na nagse-celebrate. So, it's gonna be a long weekend kasi ang talagang Independence Day nila is tomorrow. But nag-start na sila mag-prepare kahapon. So, even dito sa syudad, marami ring saradong kalsada because maraming tinatayong mga stages for mga shows, no. So actually it's ito yung isa sa mga pinakamalaking sineselebrate po ng Indonesia, yung kanilang Independence Day. And sa mga kababayan po naman natin, since panahon ng maulan sa atin, ingat lang po tayo parati, stay safe and dry and healthy po. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat Ma'am Marlene sa inyong oras at nakapanayam namin kayo at sana'y sa susunod din ay makapag-usap muli tayo sa mga iba pang mga topic patungkol po sa Indonesia. Mag-ingat po kayo dyan, ma'am. God bless po. Maraming salamat po. Good morning po.